Nakakita ka na ba ng puno na kung tawagin ay talisay? Isang natatanging punong kahoy na madalas na ring makikitang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang lilim nitong taglay ang pwede mong pakinabangan, kundi marami pang ang karamdaman na maaari pala nitong malunasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng puno ng talisay. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin at ang mga taglay nitong pakinabang? Talisay, isang klase ng punong kahoy na natural na ngang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya ng Australia, Madagascar at maging dito sa atin sa Asia. Kilala rin ito sa mga katawagang country almond, Indian almond, tropical almond, Malabar almond at sea almond sapagkat karaniwan itong makikitang tumutubo sa mga dalampasigan. Isang uri ng puno na kabilang nga sa mga leadwood family na Combretaceae at popular sa binomial name na Terminalia catapa. Madalas makilala ang punong ito dahil sa mga lilim nitong bigay. Tumataas ang talisay ng hanggang 35 metro at mayroong mga palapad na mga sanga na animo nga ay hugis vase. Malalapad rin ang mga luntian at makikintab nitong dahon. At ang mga bunga naman na maaari mo ngang kainin. Kagaya ng pili, maaari mo itong kainin ng hilaw at pwede mo ring lutuin. Ginagamit nga ito sa paggawa ng mga langis o kaya naman ay lana at maaari mo ring gamitin sa pagluluto. Subalit maliban dito ay marami pa pala itong benepisyong hatid. Ang katawan ng puno ng talisay ay kadalasang gamit sa paggawa ng mga canoes o mga bangka. Ang dahon naman nito ay mayaman sa mga flavonoids katulad ng kaempferol at quercetin at madalas ngang gamitin bilang herbal na halaman. Sa bansang Taiwan, ang mga nahulog ng dahon nito ay pinupulot upang gamiting panlunas sa mayroong mga sakit sa atay. Samantalang sa Suriname naman ay pinakukuluan ang dahon nito at ginagawang tsaa na panlunas sa mayroong mga diarrhea at dysenteria. Ito rin ay pinaniniwalaang makatutulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng cancer. Mayaman din ang punong ito sa antioxidant, kaya naman mahusay ito sa pagpapalakas ng ating immune system. Kaya naman huwag mong baliwalain ang puno ng talisay. Hindi lamang isang ornamental na puno, kundi pwede ring panlunas sa ilang karamdaman. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng talisay? At ano naman ang tawag nito sa inyo? Marami bang mga puno sa inyong paligid? At nagkalat ang mga dahon nito sa lupa? Tinatapakan lamang, winawalis, o di kaya naman ay sinisigaan. Subalit batid mo bang maaaring ito pala ang bagay na maghatid sa iyo ng kasaganaan, karangyaan, at maghatid ng pagbabagong inaasam sa inyong buhay? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang isa na namang bagay na madalas na nating nakikita, ngunit may mga pakinabang pa palang dala-dala. Ang leaf skeleton o ang natunaw na dahon. Kaya kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang videong ito ay para sa iyo. Ang simpleng dahon ng halaman o kahoy ay malaki ang ginagampan ng papel sa buhay ng mga tao. Bilang halamang gamot, pantapal, pambalot, at bilang kanlungan o mga bubong sa bahay. At bahagi na rin ng ilang mga ritual. Ang dahon din ay matagal nang ginagamit bilang simbolo o bahagi ng mga logo ng ilang mga matatagumpay na mga kumpanya at sumisimbolo ng pagkamayabong
paglago, pag-unlad, at pagbabago at gayon din bilang pag-asa. Ikaw, mayroon ka bang alam na brand na may dahon din sa kanilang mga logo? Subalit batin mo ba na ang leaf skeleton o ang natutunaw na dahon ay napakahusay din pala? Ang leaf skeleton na isang dahon na natunaw, ang mga malalambot nitong bahagi at pawang ang mga matitigas na veins o ugat o hibla ng mga fiber nito ang natira na lamang. Madalas mo nga itong makikita sa mga tabing ilog, sa mga mamasamasang gubat at sa mga lilim na mga malalaking puno na mayroong matigas na dahon, kung ito ay sariwa pa. Madalas na ginagawang art display, inilalagay sa mga imbitasyon, sa mga Christmas tree design at sa paggawa ng scrapbook ang leaf skeleton. Subalit ilan pa lamang ang nakaalam o nakababatid na ito rin pala ay mayroong mas malalim pang ibig ipahiwatig o ipakahulugan. Ang pagtatabi pala ng leaf skeleton ay maaaring maghatid sa iyo ng kasaganaan, good luck at kayamanan. Kung sakali nga na maligaw kayo sa gubat o sa gilid ng mga ilog at makakuha ka ng leaf skeleton, maaari mo nga itong patuyuin, isingit sa libro o sa wallet o sa gamit na parati mong daladala. Ang enerhiya ng kalikasan, partikular na ang mga halaman, ang maaaring umakit ng swerte, good fortune at kasaganaang pangkaperahan na iyong inaasam. Maaari mo rin naman itong i-customize at gawing aksesorya katulad ng kwintas. Isang pangkaraniwang bagay lamang na madalas na nga nating nakikita, ngunit hindi natin batid na may pakinabang papalang dala. Subalit palaging tatandaan na ang mga pampaswerteng ito ay gawin lamang nating gabay. Manalig lagi sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan. Mga usaping realidad o kinabukasan, lamang ang may alam, yan ang dapat mong malaman. Tara bes, tuklasin natin ang mundong mahiwaga, libutin natin ang mundo ng magkasama, matuto ng nalilibang sangka pa. Dito yan sa best.